At ngayon kasama po natin ang isang local and international trainer and also international consultant din po siya. No? At malawak ang karanasan sa kanyang larangan. I-welcome natin si Miss Tony Miranda. Magandang umaga, Miss Tony. Magandang umaga, Lem, at sa ating mga listeners. Kamusta? I'm glad to be here again. Yes, maraming salamat Miss Tony no, sa iyong availability. Alam ko ay dahil nga lumuluwag na ang ating ekonomiya, at of course may protocols pa rin. So salamat naman at meron kang panahon para sa atin. Alam ko ang puso mo is to share and hindi lang ito yung kumbaga, the figures, the critical numbers in terms of the financial side ng negosyo, kundi yung iba pa na mahalaga rin sa larangan ng pagnenegosyo or even pag-establish ng career. At maganda nga ang topic natin ngayon. Pero bago yan, kamustahin muna natin ang isang local and international trainer and consultant. Kamusta na Miss Tony? Salamat sa pagtanong. Okay kasi nag-open na yung borders natin, no? So may mga invitation tayo Mm. which is mixed na. May virtual, may hybrid, and meron Mhm. na ring face-to-face. So going around the Philippines, and now may mga invitations na rin tayo outside the country. So I'm happy Mm. yung naipon nating mga learning kasi marami tayong natutunan, di ba, ng learning Oo, din nung yes. pandemic. Maidadagdag ko siya sa mga insights sa aking mga trainings tsaka talks. Mm. So, how was it? Yung parang, siyempre, nararamdaman mo na, literally, lumalabas ka na, mas lumalabas na, unlike before na talagang confined tayo, no? Most of the time, Mm-mm. Zoom ang ating gamit, ano? Pero, siyempre, ngayon, depende na, no? Sa invitation sa inyo ng mga kliyente. So, kumusta yung ganyan, na Mm-mm. parang parami siya, at nakaka-excite ba? Nakaka-excite, and actually ma-realize mo rin kung anong priority ng mga organizers and company. Yung iba, they Mm. still prefer virtual kasi Oo. nga Mm. na nakita rin nila yung setup na most of their employees are okay and effective even if work from home. So Yes. yung manner of delivery ng talk nasa ano pa rin, virtual. And then mararamdaman mo naman yung tinatawag nating ang pagpabalik ng pag-ignite sa heart, no? When you Oo. do face to face kasi nakikita mo yung smile nila, hindi ka nakatingin sa Oo, yung saka red button camera ng lang. camera. Oo, kaya nga So eh. ito totoong tao na at least nakaka-energize siya, Mm. and at the same time enough yung energy and inspiration kung Mm. meron ka namang ulit virtual. Yes, so kumbaga ang ganda nga, no? Sabi nga nila the best of both worlds, ano? Na mukhang Mm-mm. eto na ang mundo natin, dito tayo talaga tatahak, ano? Itong direksyon na ito, kombinasyon Tama. na, no? So it's a matter of maximizing what we have right now and what we have learned so far, no? Dahil nga sa pandemyang ito, na nung una tingin natin negative lang, pero actually may mga positive na bunga pala ito, no? At napapakinabangan natin. Of course, depending on our own perspective. Okay, Miss Tony. So, interesting ang topic natin. Ang maganda, umpisahan na natin ito. Bigyan natin ng pagpapaliwanag. And of course, particular examples, ano? And illustrations, Miss Tony. So this morning, pag-usapan natin nung marami kasi nangyari sa paligid natin. And then, ano ba yung impact nito sa atin as a person or sa Mm. pagkatao natin at as negosyante? Kasi at the end of the day, lahat tayong negosyante. People are looking up to us, Yes. sometimes Mm. minsan family member to or employees. So ang number one na naisip ko na very, for me, it's a foundation, no? Kasi it affects our mindset, Mm. is the legacy. Ano yung, how do you want to be remembered as an Oo nga. entrepreneur? How do you want to be remembered as a mom, as a dad, or sister? Magkakaiba tayo ng profession, but naisip ba natin yon every time we react or every Mm. time we create a goal and schedule? Ang legacy kasi hindi naman natin yan mararamdaman hanggat nandito tayo. It's really Correct. more of Oo. after. Oo nga After eh. na, when we are not here, how do they talk about us? Mm. Actually, pala, Lem, habang nandito tayo, nararamdaman natin, pero hindi upfront. Sometimes when you Oo. are outside of the room or Oo, when you are correct. not Mm. there, Pagkaharap they ka, talk oh, about, pagkaharap ka nila, siyempre tahimik yung mga yan, lalo kung negative, ano, ang pinag-uusapan yes. nila. Pero kung positive naman, depende pa rin, may mamahiyain kasi, no? Pero the thing is, Mm-mm. tama yung sinasabi mo, habang buhay tayo, iniisip na natin. Kasi alam mo naman, matatalino kasi mga Pilipino. Sasabihin nila, patay ka na paano pa mararamdaman yon? Wala na yon, di ba? So, pero the Mm-mm. thing is, it's something na binibuild natin. Yes. Lalo na We kung tayo build mga anak ng Diyos.
Correct. So we build that in time sa memory ng taong nakakakita sa atin. So yung how we made them feel, how we Yes. made them experience yung version ng leadership kasi marami tayong mga learnings from sales to marketing to all aspects ng kung saan tayo nagtatrive as an entrepreneur. They observe us. So I believe many of us wants to be remembered as someone who created a positive impact rather Yes. than someone who discouraged them to create one or to duplicate you or Tama. kasi ang goal natin is not to be idolized. Ang goal natin is Oo. maipoint lahat sila kay Jesus who is our source Yes, yes. of responding well, of showing up, of somehow no having that pleasing personality. Ano pa yung ma-observe sa'yo na as yung simplehan lang natin yung pag merong kasi ang ganda nung devotional ko kanina in-emphasize talaga sa study sa Biblia na wala namang in-spare si Lord when it comes to suffering, yung trials. Totoo. Hindi niya sinabi na okay yung mga nasa class A, B na business owners or tycoon, wala kayong challenge. Wala siyang ginawang ganun. Lahat pantay. That's why we experience this equally when we get challenges like calamities, Totoo pandemic. yan. So how do we respond? Yun ang, how will they remember you during pandemic? What will they talk about you when they observe you sa social media? Yun ang very important kasi yung mindset mo doon will now impact yung mga susunod na actions natin. So kung ang mindset natin is I have two things na talagang somehow learning process ko siya at pinagpe-pray ko na hindi mawala doon ang mindset is number one, I already have a position in Christ. So I will not battle. I will not parang kumbaga sa ano is iubos lahat yung time, energy, and resources for a position. Yun. Tama, no? Kasi alam mo, maganda yan. Yung example mo na yan, yung pinapoint out mo, Miss Tony. Kasi normal sa mundong ito, no? Kung halimbawa, hindi tayo mag-uusap ng tungkol dito, reality na, siyempre, pinaglalabanan honor. Yung iba, popularity. Yung iba, makuha nila yung Respect. pinakamataas na posisyon, Yes. respeto. Kumbaga, pag dumadaan ka, tumantuwa sila sa iyo, ginagalang ka nila. Ito ay mga bagay na hindi naman siya masama, no? Pero the thing is, pag ito na ang kumukonsumo, no, sa ating pagkatao, sa ating buhay, doon siya nagiging mali. Yes. Tama ka no, na hindi naman siya masama, lalo na kung nagagawa mo na siya with that mindset. Magkaiba kasi siya ng strategy. Kitang-kita ko ang difference ng isang tao nagsasalita or gumagawa. Kasi salita pa nga half-baked, di ba? Maganda yung sinasabi niya at ginagawa niya na at nagkaroon ng resulta. Makikita mo ang difference ng isang keen and believing in the truth kasi maraming truth. But the ultimate truth that our position is in Christ. Therefore, magsi-step back ka muna, pagpaplanuhan mo at hindi mo siya ginagawa mag-isa yung plano. Anong ginagawa? Nagpa-fasting ka, nagpa-pray ka, Lord, ikaw ba ang nag-glorify dito sa decision ko? Or, kasi minsan, kapag glorifying the self, hahanapin mo yung famous decision. Pero pag glorifying the Lord, based on your position in Him, maski hindi siya famous, I think you are confident to pull it off or sabihin natin, to implement. Yun ang nakikita kong difference. Alam mo, ang ganda no, no? Yung pinoint out mo, na yung last part na yan, na siyempre, talagang gusto natin, kahit maaari, maganda ang ating relationship sa kapwa natin, mga tao sa paligid natin, even immediate family natin, mga mahal sa buhay. But the thing is, ultimately, ang susundin natin ang kalooban ng Panginoon, lalo na kung malalim ang ating personal relationship sa Panginoon Jesucristo. No? At sometimes, baka nga most of the time pa, no? Yung mga naipag-pray natin sa Panginoon, sometimes hindi sila popular decisions or choices. Hindi. And sometimes talagang weird siya. Weird siya kasi meron na tayo na-define na checklist ng world na ito yung tama, ito yung ano. Then biglang ipapalipat ka niya kasi ang season naman natin, meron tayong desired season na let's say, which is not bad again. It's part of planning na gusto ko first 3 years, first 5 years, or first 10 years. And then si Lord naman, meron siya sarili niya ring timing sa atin. Depending on His will, ang maganda lang sa Kanya, even if it's sometimes weird and not comfortable, kasi talagang tatanggalin ka niya sa comfort zone mo. Oo nga eh.
I believe it's always the best, even if it's something you Mm. cannot understand. It's always the best. So yun Yes. yung first na kailangan about legacy. Mhm. Know first where your position is. Otherwise, you will be swayed by anyone's advice, by Mhm. fad, as well as what's famous. Yun ang ano Okay. doon. Second is yung Mm. inheritance, no? Mhm. Future inheritance. It will Okay. determine how you accumulate things, both personally, let's say relationship, kasama na rin to position, yung mga piece, no? Possession, position, profit. Mm. Kapag ang focus mo is future inheritance, doon paliit ng paliit yung self. Oo Pataas ng nga. pataas, or more of you, 'di ba? Yung Mhm. kumbaga yun ang lagi nating prayer, more of you, Lord, less of me. So, the thing is, if you are not every day or regularly connecting with our source, Mm. nawawala yung, mabilis kasi pag nasa world ka, mabilis ka masway. Mawawala Oo. yung ganong view mo ng future inheritance. Kaya minsan nagwo-worry tayo. Minsan Mm. Yes. nagiging anxious tayo. Minsan nagagalit, which is normal, 'di ba? Sabi naman ni Lord, in your anger lang, do not sin. Remember Oo. where your place is, yung future Mm. inheritance. Ano pa, dahil alam natin may future inheritance during trials, Mhm. we hold on to that kasi yun ang nakikita kong, for me personally, that's my living hope. And Mhm. Tama, mabilis tama. naman maglambing. Lord, hirap na ako. Di ba, we can do that. We can be vulnerable to the Lord. Remember that as you do that, open Mm. din siya, nakikinig siya. Pero baka lang makalimutan lang kasi natin na ang future inheritance natin is with the Lord. So we don't also Yes, yes. just put everything na halos magkasakit ka na sa Mm, trabaho, mm. yung oras. And I believe those two simple truths. Mhm. Sabi ko kasi simple dahil for me, malaking foundation na siya. Pero the more we think of kasi, baka lalong malito, dalawa lang, position natin in Christ and Mhm. future inheritance, and mabilis na pag-usapan what follows next. Important yung mind frame talaga, Mhm. mindset natin. Bakit important yung mindset, Clem? Kasi yung wiring ng mindset natin is to absorb negative bias, Mm. yung something that I cannot do. Hindi Hmm. ko kaya yan. Ito lang ako. Nasa negative. Kaya kung alam ni Lord na yun ang design natin, that's why He gave a lot of guides sa Oo. Bible also Yes, to yes. encourage us para pumunta naman dun sa tamang mindset. And Mm. eto, nakita ko nung nagdi-devo ako. In fact, eto, kanina lang ko siya pinag-aralan na sabi ko napakagandang um, simplicity ito to discuss about legacy. Ano yan Mhm. yung position is nakuha ko siya sa 1 Peter 1, 3-6, Mhm. and then yung future inheritance naman sa Ephesians 1, na sabi ko, Lord, salamat, napaka-timely, no? Kung sakali nagbisi-bisihan ako kanina, Lem, mamimiss out ko yung opportunity ng Oo. dalawang topic na to. So, yan, isang simple joys ba ng buhay na napaka-timely nung devotional ko kanina. Mhm. So, pag okay na yung ating foundation, I believe, pwede nang pumunta dun sa second. Kasi nga, minsan we skip important Mhm. opportunities and lesson, kaya minsan nagsaslide tayo. No? Nagmamadali So, ano? Normally kasi nagmamadali kasi ganyan ang pamantayan ng mundo eh, no? Kailangan mabilis, decisive, which is good also. Kaya lang sometimes, iba kasi ang paraan ng Panginoon eh. Minsan, mabilis mo nga nagawa, mabilis ka nakadecide. Ang dami-dami mo namang, kumbaga sa mga construction worker, no? Kaya foreman ka or architect ka, may back job. Alam mo yon, marami ka nire-repair, okay, titibagin mo na true. naman ulit. Dahil sobrang bilis, nagmamadali. So, prone to mistakes, ano? Yeah, and prone to pain, di ba? Tama. Nasasaktan tayo, and yung delay kasi hindi lang naman tayo ang apektado, also the people around Correct. us. So yun ang ano, kapag we actually love speaking or asking advices from people, which is again not bad. Mm. Ang prayer ko lang is i-include agad or i-prioritize si Lord sa Oo, pag-consult, correct. because most of the time bibigay naman niya. Promise niya yan when you seek for wisdom. And then i-reveal naman din niya sa atin kung ano rin yung parang barrier or anything, Oo. roadblock. Kasi baka meron pang dinideal na sin sa'yo and everything. So, yun yung first, no, yung legacy. If we do not have the right
mindset, it will affect your feelings, and then it will affect your behavior. So, crazy cycle siya. So, next to this na inano ko is, pag okay na yung mindset mo, yung dalawang major na binanggit ko, hindi ka magko-compromise. You will live without compromising, no? Living without compromising. I'm not saying perfection kasi wala namang naman yan. holy sa atin. Apart from God, Pero wala yan. yes, but because we know that we are fallen by nature, no, that's the time you will understand the truth of dependence on the Lord. Kasi ideal na, alam mo na yung truth na, okay, Lord, my position is in you. Sige na lang. Yung dito, siguro bonus na lang kung magkaroon ako ng position, calling card, or kung ano mang na-display. And then, alam mo na rin na yung hirap ko is temporary. You are molding me. You are teaching me something dahil ang inheritance ko is nasa inyo. You have reserved a room, special room for me. So, dahil doon, hindi mo siya sasayangin with we call it instant gratification, yung parang simpleng reward dito na alam mong nako-compromise mo siya. Alam mo, no, naisip ko yung parang immediate na example. Yan kahit nga sa kalsada, no, sa lansangan. Sometimes syempre meron tayo mga hinahabol na oras, nagmamadali na sa umaga o sa uwian, ano, nagmamadali lahat. Samantala, saan ba pupunta? 'Di ba uwian? Uuwi ka lang naman, ba't nagmamadali Pareho lang kayong ka? darating. Oo nga, Tama. makakauwi ka rin eh. So, naglalaban-laban pa at nagkakainisan sa lansangan. So, sabihin na natin part na yan ng buhay natin. Pero the thing is, pag inisip natin mo, ba't nga ba tayo nagmamadali? Ba't ba ginigit-git natin o ginigit-git tayo ng mga katabi natin sa lansangan? So, ano ba bottom line? Wala naman talaga hinahabol eh. Hindi ba? Parang nasanay lang tayo sa ganong sistema, which is, pwede man tayong kumawala, no? Lalo kung nakafocus tayo sa Panginoon. Tama. Kasi we sometimes create our own stress point. Tama. Diba? Or ano pa, parang laging hindi kumpleto kung hindi tayo galit. Oo Kaya nga, lang. parang automatic no? So, ang hindi natin nakikita na probably hindi siya tangible or hindi visible is yung nagpapatong-patong na nade-develop sa puso. Kasi magti-trigger na lang yan. Hindi natin napapansin. And again, no one and nothing is too late for that. No, we can always talagang sa akin kasi more time with the Lord and then ask Him, reveal to me, oh Lord, anything that is pleasing or whatever is confusing me, give me clarity. Kasi kumbaga sa layman's term, uso yan yung laging confused, crossroad, nalilito. And again, nothing wrong. Kung nakita mong parang nalilito ka, isa lang ang pupuntahan natin. Balik lang tayo sa source. Kasi si Lord, alam ko pag siya talaga, kung makikita mo lahat ng story na binigyan niya ng instruction, wala siyang sinabihan na, okay, more or less. Wala akong nakitang ganun. It's really exact, no? Nagpagawa siya ng boat kay Noah, exact measurement. Nagpagawa siya ng temple, exact measurement. So, I believe binibigay naman niya sa atin is clear, concise, and exact. Tayo lang yung cute na baka naman, Lord, sure ka ba? Naghihingi ng iba-ibang condition sa Lord. Halimbawa ito, no, ang ganda ng isang na-mention mo, no, Miss Tony, about parang point ng buhay na nalilito o kaya nagiging indecisive tayo. At alam mo, very common yan sa karanasan ng tao. Yung mga ibang mga songwriters nga, no, ay kumita na dyan, di ba? Halimbawa sa pag-ibig, nalilito. Samantala, kaya nalilito dahil naman din sa kanila. Alam mo yon, silang gumawa ng paraan, kaya hindi nila namamalay. Nandun na sila. Para bang pinili nilang malito. No? Yung iba naman talagang nalilito dahil marami mga events sa kanilang buhay. But the thing is, sabi mo, napakaliwanag naman sa salita ng Diyos. Ano? Kaya lang sometimes kasi sumasabay tayo sa agos ng buhay sa mundong ito. No? At there are so many things and so many ideas na humihila sa atin sa iba't ibang direksyon. Na kung wala tayong anchor, ang salita ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo, ay talagang hihilahin tayo sa iba't ibang direksyon ng buhay natin. Lalo na kung nagpo-focus tayo sa reaction ng tao. Kasi, which is again, I know marami tayong listener na pwedeng nandoon. Kasi ako rin naman, madalas ako doon actually
I can only speak from experience na Oo. dahil mapagmahal din tayo sa tao, sa kaibigan Oo. natin, sa mga kapatiran na ayaw natin silang masaktan. Mm. The thing is, kapag kay Lord kasi, yung view natin is the human level, heart level, Oo. or emotion level. Na whatever we are aware of lang. Pero pag mas nanaig yung trust mo na, Lord, kasi kung papagawa mo to, while I think na masasaktan sila, or sabi natin, off ako sa topic, yung Mm. anything that is covered ng worry mo, dapat maalala mo rin na, pero hindi mo siya gagawin ng may masasaktan, otherwise it's not Oo. from you. Correct, correct. Otherwise, it's not With from you. love pa Pwede rin siguro eh. sa Oo. simula. Tama, Pwede tama. siguro sa simula lang, pero Mm. in the end, I believe Romans 8:28 na yung talagang everything works out for good, even if sa Oo. simula para siyang masakit. Oo. Pero we don't normally see kasi papunta, kaya nga leap in faith we don't see Oo. it papunta. Correct, We correct. only appreciate and sometimes laugh at it pabalik, na makita Oo mo nga. na, kaya pala, 'di ba? Kaya pala. So, the thing is, again, when we are busy, how do we miss out that opportunity of wisdom, yung Holy Spirit leading. Oo nga. And then, nagkakaroon ng unnecessary pain talaga, lalo na yung delay. Kasi nga, I always teach that, time management, hindi mo siya Oo nga. ma-rewind, hindi mo siya Oo, nakalipas na eh, ma-recycle. no? Wala namang bumabalik na oras eh. Ang maganda lang, the Lord is sovereign, loving, merciful. He just wants you to, go back to Him. He promised na He will restore time, diba? Yes, Niyan. yes. But of course, hindi natin version. Kasi isa yun sa nagpalito sa akin noon, Lem. May Oo. prayer ako at may sagot din ako. Gusto Kaya, mo marinig sa Lord yung sagot mo, no? At parang iba yung ah, sagot ng Lord, naiinis ka, no? Parang that's why ganun yan eh. I really encourage everyone Mm. to write their prayer. Kasi, kumbaga iba pa yung devotional notebook mo, iba pa yung prayer notebook mo. And when you go back in time, wag mo rin lagyan ng average schedule si Lord. Kasi noon ganun ako, Lem, nakakatawa yung pagka-childish ko na, Okay. Lord, Pinagpe-pray mo, oo. napansin ko average 3 months ka sumagat. Yung ganun. It's just that we probably it's about time we don't put God in a box. Correct. So Definitely yun. kasi no, tayo lang masasaktan doon eh dahil God is sovereign. Akala mong okay na naintindihan mo na si God, how He works, ang schedule ng mga sagot niya o mga plano niya. Pero hindi talaga mangyari yan because God is in control, ano? Ang maganda doon is kumbaga mas tama pa yung pag nauunawaan na natin kailangan ang direksyon ng buhay natin papunta doon sa mas lumalalim yung pagkilala natin sa Kanya. Maring nami-miss natin ibang detalye pero pag alam natin how God answers, yung mga pinagpapray natin, how He works miracle sa buhay natin. Minsan nga, hindi natin namamalayan, miracles na pala yun eh. Pero kasi sa lalim ng samahan natin or relationship sa Panginoon, yung ibang tao nakakita na miracles na yung nangyayari sa buhay natin. Tayo naman, parang normal lang, see? So, iba-iba talaga yung lalim ng relationship natin sa Panginoon sa Kristo. And gusto ko yun, yung sinabi mo na yung daily relationship with the Lord. Actually, nandun yung, hindi ko siya ma-describe, andun yung magic na hindi mo ma-explain. Hindi, sabihin, at that time, hindi pa siya nasusolve. For example, let's be, Sige, para mas maunawaan utang. nila. Kunyari, Okay. utang, no? Okay, Example sige. na, utang, no? So, hinihiling mo kay Lord na mabayaran mo yung utang and yung way para madagdagan yung income. Correct. So, ma-augment, no? Mabawasan yung, yung, at least mabayaran na mas higher, mas malaki, mabawasan yung interest. And, maybe sa notebook mo, where you are writing your prayer journal, technically, hindi siya answered. Oo, tama. Pero ang na-experience natin daily na pwedeng ma-miss out kung hindi tayo nag-spend time with the Lord is yung peace, yung joy. Sometimes, or probably, we don't write that anymore. Right? Yes, so ngayon, pag binalikan mo yung history, kasi kung ano lang nakasulat, hindi naka-record na nakatulog ka that day, hindi ka nagkasakit, wala ka nagkaroon ng ibang expense, hindi nagkaroon ng further worry, sabihan naging productive ka, hindi na isulat yung ganon. Which is another advice, yung gratitude journal naman. Kasi pag gratitude, isipin mo talaga, I'm sure ayaw mo maglista ng 3 lang. The more you think of, the more you see that there are pockets of blessings na actually, yun ang gustong makita ni Lord dahil minsan busy tayo.
binabox natin siya na ito yung Mm. prayer ko. Pag wala yan, walang answer. Hindi natin makita na Yes. in between, meron tayo nakausap na tao na nakapag-fellowship ka, Mm. or merong mga comfort na binigay sa'yo si Lord na eventually hindi mo na miss yung opportunity to minister to another person to Mm. give the same comfort. Tama. Yun ang nami-miss out. So there, first is the legacy, Mhm. two major mindset. Second is because of that, no, we naintindihan na natin where to focus on. We will not compromise even our health, our time, resources. And again, we will fail no, kasi walang perfection, balik lang ulit sa source. And then yung number 3 is yung stewardship, kasi nagre-reframe na, and by the way, walang overnight na reframing of the mind. It will take time hanggang sa mag-improve na Oo, kasi habit no? na Sometimes bad na habit nare-refocus mo siya kay Lord. So oo. magsisway ka, Yes. marere-focus. Kumbaga sa isang may anger problem, nagagalit, biglang tumatahimik, magagalit, nakakalma. So ano yan, talagang Continuous process yan, ano? process. Walang graduation, pero what's important is yung hindi mo pa-graduate is with the Lord. Diba? Imbes na totally nawawala ka. So, tapos bumababa na yung desire mo mag-compromise. Parang hindi ka na magsa-second thought. So, number 3 is yung stewardship. Mas Ito meron malalim ka din ng yan, no? Napakaraming seminars, ano? Mga marami. Mas conferences. ano ka na, kumbaga mas dedicated ka na Yes. doon sa stewardship. Pwedeng iba't iba to. Pwedeng about our heritage, pwedeng about Mother Earth, anything that you know that is given to us or mahal ni Lord. In short, creation niya. Creation niya. You will now be mindful. Kasi pag busy ka, wala tayong connection with the Lord, puro tungkol sa idea mo lang. Ito kasi tama, ito yung ako, ito yung gusto kong ma-achieve, ito yung kailangan kong tapusin. But when you are with the Lord, pati yung maliliit na habits mo mag-a-adjust towards stewardship. Ano example ng habits? Sige nga, oo. Para mag-grasp nila na, mahawakan Sige, nila ng simple totoo. lang muna. Okay, sige. Kasi ang main idea is you cannot give what you don't have. Ay, oo, tama. So we have to start sa self-stewardship, self-care, health. Yes. Ano pa, of course, spiritual growth. How's your relationship with your family? Alam ko naman yung iba, they will always say, trabaho muna habang tulog sila para pag lahat naman sila hirap na hirap magtrabaho, ako'y nagre-relax na lang. Wala namang problema doon. Wag lang very i-compromise. simplistic, ano? Very simplistic. But sometimes, hindi ganun no? How the world works. Kasi kamusta naman ang health mo doon sa ganong principle. Walang problema doon kasi ang tawag doon sipag, no? Masipag ka talaga, maagap, no? Yes. But the thing is, sana lang holistic yung sipag at agap. Yung pamilya, may mga season ng pamilya mo na pwedeng hindi same season ng iba doon sa kagrupo mo. So, pagpe-pray mo yan, Lord, bigyan mo ako ng clarity dito para hindi rin ako makasakit ng feelings ng iba, ng direction ng iba, kasi talagang magkakaiba. Example, so nabigay ko na yun, self-care. Now, when it comes to interaction with people, maybe networking ba yan? When I say networking, yung nakikipagkita ka sa mga iba't ibang connections. Yes. Yan. And sometimes you feel bad. Let's say young mom ka, naku, marami akong di ma-attenan kasi alaga iba schedule mo Yes. I believe it's time, just honor yung current season mo. Correct. There's a time for that. Tama. There's a time for that. So we cannot compare our state of life now with somebody else na iba. Kasi otherwise, baka gamitin ni Satan yung part na yon to make you feel na wala kang friends, hindi mo ma-enjoy fullest yung life. Nawawala tuloy yung joy na blessing ni Lord na may anak tayo, 'di ba? Enjoy mo siya, baby siya. Sige, variation ng konti dyan sa specific example mo na yan. Sabi mo, let's say, young mother. Siyempre, focus siya dun sa family niya, tutok siya. So, wala siya masyadong, sabi natin, social life, yung time niya with, lalo kung medyo bata pa to, so yung mga kaibigan niya, di ba? O kaya kasama sa church, for that matter. Pero pwede rin kasi, ang nangyayari is that, priority niya rin to give herself na may freedom, may konting time for relaxation. Ipapaalaga niya ngayon sa nanay niya, di ba? Yung mga anak niya. So, si Lola mag-aalaga ngayon. So,
medyo hindi naman sa mali, kaya lang medyo mag-iiba kasi yung pag-aalaga, yung paraan ng pag-aalaga. So mag-iiba rin ng kaunti yung paano lalaki, no, magmamature yung mga bata. At yung Mm-mm. relationship na sa mother, mag-iiba rin. So talagang may mga finer things, ano, finer points na lalabas yan eventually through time. Makikita natin habang umusad na ang panahon, ayun na, no? Minsan nagtataka pa tayo paano nangyari yon. So, yun lang gusto kong idagdag doon sa example na yan. Tama yan, tama yan. And again, balik tayo dun sa one, no? Yes, Kung yes. tama yung reframe ng mindset na Mm. yung i-reveal din ni Lord sa'yo yan na ito yung, sometimes isasend ka niya sa isang study na ito yung design ng family. Oo Yan. nga, correct. Kaya kasi pag talagang walang connection with the Lord, the world will consume you of different tips of how Correct. to sustain motherhood. Different Oo. hanggang sa mawala na siya sa context na important yung feeding, yung at least yung Mm. growth years, development growth years ng ng isang bata. In fact, sometimes we attend naman such lessons. It's just that wala rin si Lord sa story and iba na naman yon, ibang Oo, approach. And oo. I miss that. Personally, I miss that. I miss that Mm. time with my children kasi nga wala Busy ka akong no? tamang Oo. feeding. Naalala ko Wala akong dati, tamang very busy ka eh. very busy na talagang sabi pa nga nila, galing, parang di nanganak kasi back to business Oo, and I oo. was boasting about it but now I saw that it was not the design for a mother. Tama, tama. Pwede naman yung sinasabi mo, Lem, but on a schedule but not really every day. Oo nga, tama na Siguro doon siya pinapabayaan papasok na, sa no? self-care. Yung Yeah, doon siya papasok responsibilities, sa tama. self-care na, Ma'am, baka pwede ikaw muna kasi day off ko ngayon, Oo, kumbaga. pwede yun, oo. Arrange, ano, Self-care ko kumbaga ngayon. arrange, oo. Yeah. Yan. So marami yan. Let's say, let's talk about money, no? Sige. Financial management. Again, consider all aspect po kasi hindi ka naman basta-basta nagkaroon ng problema sa money overnight. Oo nga. 'Di ba, nag-pile up yan of different decision. And i-assess mo muna, acknowledgement and awareness of what led you to that is important. And then admission, like me, talagang nalubog din ako sa utang. Admission, nakita ko kung ano nangyari, ano yung weak points ko, at ano rin yung stubborn decisions ko na hindi ko inobey si Lord. Kasi hindi siya talaga yung masasagot ng utang after utang after utang. So, kitang-kita ko, ang maganda kasi ma-visualize mo, nakita ko talaga. And I have to go further dun sa root cause na hindi ka lang basta walang stewardship overnight. Maraming mga root cause na hindi mo nakita ang importance ng stewardship, that it is also, ang nag-cause nung sa akin nun is, hindi ko siya nakita as way of loving God back. To take care of the resources. I thought it's mine, and because I have no enough kumbaga connection with him, hindi ko nakita yung truth na siya talaga naman ang provider. So I allowed my worry, I allowed my self-satisfaction to splurge. And hindi ko talaga, yun yung dahil wala akong more time with the Lord, hindi ko nakikita yung leading of wag yan or teka muna, hindi tama yan. Yung ganun ba yung mga but I just went with the fad. And there, tsaka yung iba based on stewardship. emotion di ba? How do you feel? Di ba? Alam mo, maraming katuruan sa mundo ngayon kung ano yung what makes you happy, sige, go for it. Yes. Follow your heart. Nako, The thing is, talamak na mga ganyang payo na hindi naman based sa sobrang Biblia talamak. Oo. And the thing is, na-master yan ng commercialism. Correct. So, they will really hook. Kasi nga, ako nga sa marketing, inaaral yan na yung intro mo dapat to hook, diba? So that pag nakuha mo ni emotion, you get the attention in everything from advertising to speech, to books, to even social media content. Emotions are always considered. And the thing is, what the abundance of the heart speaks of. And you can just imagine kung ano yung labas na sa loob ng deepest part of your heart that sometimes scary dahil hindi mo alam, hindi ka aware. Yun ang create na connection to whatever hook. Or sadly, can I use the word temptation na pwedeng mag-entice. And there, kaya talagang important yung mindset. Hindi wala siyang, okay, nakuha ko na, tama na, hindi, ongoing yan.
na ang mindset mo is through prayers, connection with the Lord, and then afterwards doon nalalabas yung dahil nag-grow na yung love ko kay Lord, hindi ako magko-compromise. And again, naturally, ang default mo kasi is wired to compromise eh. Kaya we cannot say kaya ko to, no, every day, Lord, I need you today kasi alam ko masasway ako, I just need you, I cannot do this without you. That faith and belief and dependence yung sasabihin natin kay Lord. And eventually, it will lead you to yung pangatlo natin, yung stewardship. Talagang mararamdaman mo na sasabihin ni Lord na mali yan or napapagod ka na, hindi yan ang design to sa'yo. Baka nakalimutan mo, ako naman talaga yung nakikreate din ng way para mag-earn ka. And kung meron nga sanang 4, dahil nag-earn ka na, ibabalik mo rin sa kanya yan eh. Kaya nga hindi mabigat ang loob mo mag-tithes, diba? Maging generous and ano. So yun. So sa lalim talaga, no? Bumabase doon sa lalim na relationship mo. Yes. And then, syempre, kung marami ka ng time at meaningful time for devotion and worship sa Panginoon, sagana ka sa godly wisdom, ano? At sa pagmamahal ng Diyos. So mag-uumapaw yan. Magiging siyang, imbis na vicious cycle, magandang klase ng cycle sa ating buhay. Ano? Ang maganda nito, Miss Tony, kasi nakita ko magagandang comments nila. Maganda ibigay mo na yung contact details mo kasi hindi natin malayan. Ano? Ang dami pala natin natalakay. Ang bilis din ng oras. Oo nga. Oo, kita mo. Ako rin, na-surprise eh. Oras na pala. So, please give your contact details sa mga nais magtanong pa sa'yo. So, please visit my website, www.toni.ph, and magre-request po ako sa inyo. Please also follow and subscribe to my YouTube, Tony Miranda channel, and my number is 0917-138-8638. So, one more time, do sa mobile number. 0917-138-8638. Ay, invite ko rin pala sila. Meron din akong Facebook page. Okay, sige. Tony Miranda Motivational Speaker. So you can please follow and like, and you can even comment there para masundan nyo rin yung mga wisdom and insights na pinapost namin every day. Thank you so much, Ms. Tony Miranda, at God bless sa'yo. No? Naway lalo ko pang gamitin ng Panginoon para ituro mo sila sa ating Panginoon. Thank you so much. Good morning. God bless you all. God bless. Okay.